Huwag kang tumingin sa panlabas. Hindi gaya ng tao ang tingin ng Diyos. Ang tao tumitingin sa anyo, pero ang Diyos tumitingin sa puso. Mga kapatid, ang tanong ng araw, anong klaseng puso ang mayroon tayo? Anong klaseng puso ang pinapalaki natin sa bahay, sa trabaho, sa online? Kasi sa panahon natin ngayon, lalo na dito sa ating bansa, minsan ang problema natin ay hindi lang kakulangan ng leaders, kundi kakulangan ng discernment. Ang bilis nating ma-impress sa magaling magsalita, sa mabango ang pangalan, sa maraming followers, sa maraming pangako. Pero ang tanong ng Diyos, tapat ba? Maawain ba? May konsensya ba? Pinili ng Diyos si David, hindi pinakabida, hindi pinakauna sa pila, pero may pusong pwedeng hubugin. Tapos, pinahiran siya at sabi ng pagbasa, sumakanya ang Espiritu ng Panginoon. And the Spirit came upon him. Ibig sabihin, kapag ang Diyos ang tumawag, hindi kanya pinapadala na mag-isa. The Spirit came upon him. So sa Spirit, nandun, nananahan kay Aring David. Kaya hindi siya nag-iisa. At dito pumapasok si San Fabian. Si San Fabian, sa tradisyon ng simbahan, hindi siya yung pinaka-expected. Simple lang siya, ordinaryo, pero nang dumating ang oras, nakita ng simbahan ang tanda ng Diyos sa kanya at siya'y naging papa. At nung dumating ang pag-uusig, hindi siya umatras. Martir siya. Mga kapatid, pakinggan ninyo ito, hindi kailangan sikat para maging instrumento ng Diyos. Pero kapag pinili ka na, kahit sa maliit na paraan, kailangan handa kang tumayo sa tama. At ito ang totoo. Sa panahon natin, ang martyrdom, minsan hindi na dugo, kundi araw-araw na katapatan. No? Yung hindi ka na magnanakaw kahit may pagkakataon. Yung hindi ka manlalamang kahit uso. Hindi ka gagawa ng chismis kahit masarap ikalat. Hindi ka magpo-post ng fake news kahit nakakakuha ka ng likes. Hindi ka namamahiya kahit galit ka. At higit sa lahat, pipiliin mo ang totoo at mabuti kahit may kapalit. Mga kapatid, ang totoong tapang, minsan tahimik, pero matibay. Ang totoong tapang, minsan tahimik, pero matibay. Ang sabi ng ating response, Psalm 89, parang sinasabi ng Panginoong Diyos sa atin, natagpuan ko si David, pinahiran ko siya, ang aking kamay ay isa sa kanya. Ang ganda no po, parang sinasabi ni Lord, anak, kapag tinawag kita, hindi kita iiwan. Kapag may mission ka, may grasya ka. Pero wag nating kalimutan ang grasya ay hindi lisensya, kundi responsibilidad yan. Ang grasya ay hindi lisensya, kundi responsibilidad yan. Kung ikaw ay magulang, may mission ka. Kung ikaw ay anak, may mission ka. Kung ikaw ay kabataan, may mission ka. Kung ikaw ay leader sa barangay, sa opisina, sa parish, may mission ka. Kaya ngayon sa ebanghelyo natin, pinuna ang mga alagad kasi namitas sila ng trigo, field of grain, no? Sa panahon ng Sabat. Parang sinasabi, bawal, labag sa batas yan. Pero si Jesus, ang sagot niya, napakalinaw. Ang Sabat ay ginawa para sa tao at hindi ang tao para sa Sabat. Mga kapatid, hindi ginawa ang pananampalataya para pahirapan ka. Ulitin ko yon, hindi ginawa ang pananampalataya para pahirapan ka. Ginawa ito para iligtas ka, para pagalingin ka, para ituwid ang buhay mo. Kaya ingat tayo. May mga taong kasi sobrang religious.
pero walang mercy. Pwede pala yun, no? Sobrang religious, pero walang mercy. Ang bilis manghusga, ang bilis mamuna, ang bilis magsabi, mali ka, pero hindi marunong umunawa, hindi marunong magpagaling. Si Jesus malinaw, mercy first. Truth, yes, pero truth with love. Mercy first. Truth, yes, pero truth with love. At dito pumapasok si San Sebastian. Si San Sebastian ay martir. Taong tumayo sa pananampalataya kahit may banta, kahit may takot, kahit may pressure. Kaya sa maraming lugar, lalo na sa kasaysayan ng simbahan, tinatawag siya ng mga tao, lalo na sa panahon ng panganib, ng sakit, parang simbolo ng pananalig na hindi sumusuko sa takot. Mga kapatid, sa Pilipinas, kilalang kilala siya. Marami tayong debosyon sa kanya at nandyan ang San Sebastian Basilica sa Maynila. At parang paalala, kahit bakal ang bigat ng buhay, pwedeng tumibay ang pananampalataya. Mga kapatid, after lahat ng pinagdaanan natin, mga takot, mga pagod, mga worries sa pamilya, sa health, sa trabaho, ang sabi ni Jesus today, hindi ka alipin ng batas, hindi ka alipin ng takot, anak ka ng Diyos. At ang tanong, anong klaseng puso ang ibibigay mo sa Diyos? Pusong puro forma o pusong may laman, may katotohanan at awa? Mga kapatid, gusto kong iwan sa inyo ang tatlong simpleng tanong, no? Pang radyo mas, pang bahay, pang araw-araw. Una, forma ba o puso? Sa pagpili mo, susundin. Sa pagpili mo ng susundin, paniniwalaan at gagayahin, forma ba o puso? Pangalawa, mercy ba o judgment? Sa bahay, sa kapwa, sa online, meron ba akong awa o puro puna? Pangatlo, katapatan ba o bahala na? May martyrdom of truth ba ako, yung tahimik pero matibay kahit walang pumapalakpak? Mga kapatid, ang mundo ngayon kailangan ng mga David na may pusong hinuhubog, mga Fabian na may tapang sa katotohanan, mga Sebastian na hindi sumusuko sa takot. Kaya sa misa na ito, isabay natin sa ating panalangin, Panginoon, piliin mo ang puso ko, linisin mo ang puso ko, palambutin mo kung matigas, patatagin mo kung mahina, at gawin mo akong saksi sa bahay, sa trabaho, sa kalsada, at sa online. San Fabian at San Sebastian, ipanalangin ninyo kami. Amen.